Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Ipinapakita ng resulta ng botohan ang nagbabagong pag-iisip ng mga botante sa mga kandidato. Ayon sa isang political science professor, may sinusuri ng mabuti ngayon ng mga tao ang mga tumatakbong politiko. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Well, sa akin lang, tingin ko, para sa election na ito, nag-isip ng todo yung mga tao, no? Ayaw na nila ng may bahid ng corruption ng kanyang pangalan, tapos nagbubudots lang, nagsasayaw lang. Mas nag-iisip ng mabuti ngayon ang mga botante pagdating sa pagpili ng mga susunod na lider ng bansa. Ayon sa political science professor na si Dennis Coronacion, sinusuri na ng maraming botante ang mga nagawa ng isang personalidad, kung ito man ay para sa kapakinabangan ng bansa o pakinabang lang sa sarili. Ipinapakita ito sa lumalabas ng resulta ng katatapos na 2025 midterm elections, lalo na sa mga tumatakbong senador. 3 grupo ang pumasok sa Magic 12 sa senatorial race. Una na ang mga pambato ng Marcos administration, pumangalawa naman ang mga sinusuportahan ng pamilya Duterte, habang pangatlo ang grupo ni na dating Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino na itinuturing na tradisyonal na oposisyon. Ayon kay Coronacion, ipinapakita ng resulta ng midterm elections ang boses ng mamamayan sa naging trabaho ng administrasyon sa nakalipas na mga taon. Kung ano man ang iniisip nila, parang ano nila yun marka ng approval or disapproval nila sa kasalukuyang administrasyon. Malaki rin anya naging kontribusyon ng mga kabataang botante na sumali sa halalan. So malaki siyang puwersa sa halalan. I think yung diwa nila, yung consciousness, gising na gising at talagang mataas yung kanilang political participation. Ayon pa kay Professor Coronacion, indikasyon din ito na may malaking impluensya pa rin ang mga Duterte. Well, yung hatak ng mga Duterte, yung tihatak ni Duterte Magic, tingin ko gumagana pa rin. Kahit yung makinarya nila, gumagana pa rin. Sa panig naman ng nasa administrasyon, tila nabigo ang ilang kaalyado ni Pangulong Marcos sa pagtatrabaho na makuha ang malaking boto. Yung makinaryang inaasahan ng administrasyon, parang nagkaroon ng failure. Parang hindi gumana na maayos kasi yung ilan sa mga local candidates ng administration na coalition natalo. Cebu Governor Gwen Garcia. Yes, sir. Natalo. Siya dapat yung magde-deliver ng votes galing sa Visayas para sa mga senatorial balls ng ating Pangulo, no? Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi nakamit ng pambansang pulisya ang target na zero violence sa araw ng halalan. Katunayan, nakapagtala sila ng 27 insidente kahapon, kung saan nasa 9 namatay at 17 ang nasugatan. Gayunman, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, mas mababa pa rin ang naitalang validated election-related incidents ngayong eleksyon kumpara noong nakaraang mga halalan sa bansa. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Mula sa headquarters hanggang sa mga malalayong istasyon, isinagawa ng ating mga pulis ang kanilang tungkulin ng may profesionalismo at walang ulat ng pagkiling o pakikialam sa politika. Hindi nagkulang ang Philippine National Police sa kanilang trabaho sa pagpapatupad ng seguridad sa halalan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, bagamat hindi nila nakamit ang zero violence, kontento naman ang pamunuan ng PNP sa pagbabantay ng mga pulis sa ground. Base sa datos ng pambansang pulisya, nakapagtala sila ng 27 insidente ng karahasan kahapon, kung saan 9 ang namatay at 17 ang nasugatan. Pinakamaraming nangyari sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na umabot sa 14, kabilang ang shooting incidents, explosions o mga pagsabog, ambush at iba pa. Sa naturang mga insidente,
5 din ang naitalang namatay at 4 ang nasugatan. Mga datos na ito ay mga datos lamang upang maging gabay o guideline po ng Philippine National Police sa pagpapatupad po ng mga elections preparations. Sinabi pa ni Colonel Tumanyo, mas mababa naman ang datos ng validated election-related incidents ngayong eleksyon na nasa 46 lamang kumpara noong 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na nasa 105. This year's polls were notably more peaceful compared to previous elections, with only a few election-related incidents or ERIs reported in areas such as the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM and Abra. Nonetheless, these incidents were isolated and no failure or postponement of elections was recorded anywhere in the country. This marks a complete success in preserving public order and upholding the democratic process. Tiniyak din ng PNP na masasampahan ng kaso ang mga suspect, kabilang ang mga nahuli sa vote buying at paglabag sa money at liquor ban. Investigations continue on alleged violations, including vote buying and liquor ban infractions, and we assure the public that all offenders will be held accountable in accordance with the law. Sa kabila ng pagtatapos ng botohan kahapon, mananatili naman sa full alert status ang buong hanay ng pambansang pulisya hanggang sa matapos ang bilangan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ang election watchdog na kontradaya sa Commission on Elections upang imbestigahan ang mga umano'y irregularities sa katatapos lang na May 12 midterm elections. Ayon sa grupo, meron silang hawak na ebidensya kaugnay ng mga ulat na issue kabilang na ang patungkol sa automated counting machines o ACMs. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Siyasati ng mga ulat ng irregularidad sa 2025 midterm elections. Yan ang panawagan ng election watchdog na kontradaya sa Commission on Elections o COMELEC. Batay sa Vote Report PH, sa mahigit 6,000 ulat na natanggap nila sa ginanap ng May 12 midterm elections, 3 ang nangungunang issue. Una ang error sa automated counting machines o ACMs, sumunod ang illegal campaigning at huli ang disenfranchisement o napagkaitang makaboto ang ilang kababayan. Bukod sa mga ito, ayon sa ulat ay naitala rin ang hindi umano pagsunod ng Board of Election Inspectors sa mga panuntunan, dobladong ulat ng red tagging sa mga progressive candidate, vote buying at iba pa. Pinakamaraming ulat ng irregularidad ay naitala sa Quezon City, Manila City, Marikina City, Baguio City, Davao City at Antipolo, Rizal. Nananawagan ng investigasyon sa COMELEC ang kontradaya dahil sa umano'y pagpalya nitong mapigilan ang mga panloloko at pagkakait ng karapatang makaboto sa ilang kababayan sa isinagawang halalan 2025. Kabilang narito ang aberya sa ACMs na nagresulta umano sa overvotes. Kung isa o 2 tao lang yan, pwede nating sabihin ay isolated case lang yan. In fact, pwede mo pang sabihin, nagsisinungaling siguro yung taong yon. Pero pag malawakan yan, maramihan, at nangyayari sa iba't ibang bahagi ng bansa, magtatanong ka, baka dapat imbestigahan ito. Ayon pa sa convener ng Election Watchdog, nakakaalarma rin ang pagtindi ng vote buying sa bansa. Vote buying, talamak din. At ayon sa aming dokumentasyon, umaabot ng 16,000 pesos yung bigayan, lalo na sa Bicol. At dito ay nakakabahala to sapagkat dati ang average nasa 5,000 or 6,000 lang. Idinaan naman sa kilos protesta ang panawagan sa COMELEC na imbestigahan ng mga ulat ng irregularidad. Isinagawa ito sa Rojas Boulevard, Manila, umaga ng Martes, May 13. Samantala, wala pang pahayag ang COMELEC kaugnay ng panawagang investigasyon ng kontradaya. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Patuloy na binabantayan ng publiko ang partial unofficial tally ng mga nangungunang kandidato sa pagkasenador mula sa Commission on Elections. Naniniwala naman ng isang political analyst na mayroong epekto ang nasabing resulta sa kinakaharap na impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Magandang hapon, Jed. Ano ba ang sinasabing epekto ng resulta nitong 2025 midterm elections sa impeachment ni VP Duterte? Magandang hapon, June. Ayon kay Professor Ferdinand Pasion, isang political analyst, sa nakikita nating resulta ngayon ng 2025 midterm elections, may posibilidad aniya na kaunti ang sumuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May tuturing na protest vote ang nangyari sa nakikitang resulta ng halalan ngayon. Paliwanag ni Professor Ferdinand Pasion, isang political analyst, ang pangunguna ni Senator Bongo at Bam Aquino sa bilangan ay maaaring nangangahulugan na marami sa mga botante ang hindi nagbigay ng kanilang suporta sa alyansa ng administrasyon. I believe this is a protest vote. And kung makikita nyo sa Senate, no, yung mga nanalo, hindi maaasahan ni BBM yung mga yan. Dagdag pa niya, posibleng maging mahirap na makuha ang kinakailangang boto para tuluyang mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Sabi ko nga sa inyo, katulad si Ping Lacson at si Tito Soto, hindi naman mga Marcos loyalist yung mga yan. And nandiyan pa si Marcoleta, who is a lawyer, no? Magiging senator judge. At pag manalo si Amy, hindi naman natin masasabing kakampi ni Bongbong si Amy, although magkapatid sila, no? So sa tingin ko mahihirapang kunin yung necessary votes ng Malacanang to impeach Vice President Sara. Binigyang diin ng eksperto na ang 12 pasok sa senatorial race, marami rito ang hindi kaalyado ng administrasyon, kaya may posibilidad na mas mahirap isakatuparan ang impeachment kay Vice President Duterte. Nakaambang impeachment trial sa kanya yung pag-endorso niya sa mga kandidato o senador na sinusuportahan ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte, maging yung sa pag-endorso niya kay Senator Amy at kay Senator Camille Villar. At sinabi rin ni VP Duterte na ipinapaubayan niya na sa kanyang mga abogado ang preparasyon para rito sa impeachment trial, at binanggit niya rin na at least o panatag siya anuman ang magiging resulta ng nasabing trial. Balik sa iyo, Jude. Oo, Jed, isang tanong lang. Doon sa pahayag gabi ni Vice President Sara Duterte, Jed, ano ang ibig ipahatid ng mensahe na yon sa mga kababayan natin at maging sa administrasyon? June, gaya nga ng mga binabanggit ni Vice President Sara Duterte, nais niya ng mga kandidato o mga leader na siyang magbibigay ng totoong pagbabago o dun sa mga hinahanap ng publiko na makakatulong para makapagpaganda hindi lang ng buhay ng publiko kundi ng bansa. Pero meron bang halong parang, hindi naman pagbabanta, pero may sinasabi siya parang pananagutin yung mga dapat managot na may puntong ganon, Jed eh. Ano ba ang take doon? Di ba talaga doon, Jed? June, sinabi nga ni Vice President Sara Duterte na doon sa pag-aresto ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isa itong political attack sa kanilang pamilya dahil nakikita niya na kalaban sila ng administrasyon at ginagawa ng kasalukuyang administrasyon na sirain yung kanilang pangalan. Kaya nais niya na mapanagot yung mga sangkot doon sa pag-aresto sa kanyang ama na sinasabi niya unconstitutional o labag sa Constitution. Last na lang, Jed. Nangangahulugan ba ito, nahudyat ito ng mas malakas na Vice President na harap ngayon sa administrasyon?
Yes, Jun, posible nga yan dahil nakikita naman natin na sa mga pahayag ni VP Duterte, binanggit niya na confident siya sa mga abogado niya dahil binanggit din ng kanyang mga abogado na itong kinakaharap na impeachment ay confident sila na may papanalo nila ito, Jun. Maraming salamat, Jed Neresina, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Naiproklama na ang mga nanalong kandidato sa local positions sa iba't ibang mga lungsod sa Metro Manila. Kilalanin ang mga bagong halal na lider na mamumuno sa bawat lungsod sa National Capital Region. Ito ang balita ni Joanne Nano. Sa Quezon City, dinumina ni incumbent Mayor Joy Belmonte ang majority race sa lungsod matapos na makakuha ng mahigit 1 milyong boto sa pagkaalkalde sa Quezon City. Panalo rin ang kanyang katandem na si Vice Mayor Gian Soto. Sa Caloocan City, muling nanalo sa pagkaalkalde ng lungsod si incumbent Mayor Along Malapitan, habang wagi naman bilang vice-alkalde si Karina Te. Sa Malabon City, panalo sa ikalawang termino si Malabon City incumbent Mayor Jeannie Sandoval at Vice Mayor Edward Nolasco. Sa Navotas, agad ring naiproklama si Mayor John Ray Chanco at Vice Mayor Cap Tito Sanchez. Sa Valenzuela City, muling nanalo sa pagkaalkalde ng lungsod si Mayor Wes Gatchalian, habang wagi naman bilang Vice Mayor si Marlon Alejandrino. Sa Mandaluyong City, panalo pa rin bilang alkalde ng lungsod si Mayor Menchi Abalos at Vice Mayor Suva Anthony. Sa Pasig City, landslide victory si Mayor Vico Soto at Dodot Jaworski naman sa pagka-Vice Mayor. Sa San Juan City, muli ring nahalal bilang mayor ng lungsod si Mayor Francis Zamora, gayon din si Vice Mayor AAA Agkawili. Sa Pateros, iprinoklama na rin na panalo si Mayor Gerald German at Vice Mayor Carlos Santos. Sa Makati City, naiproklama na rin si Senator Nancy Binay bilang nanalong mayor ng Makati City, habang magiging Vice Mayor niya si Kid Peña. Sa Taguig City, panalong muli sa pagkaalkalde si Mayor Lani Cayetano, samantalang Vice Mayor naman ng Taguig si Arvin Ian Alit. Sa Marikina City, naiproklama na rin bilang bagong alkalde ng lungsod si dating Congresswoman Maan Teodoro, habang magiging Vice Mayor naman niya si Del de Guzman. Sa Pasay City, muling manunungkulan sa posisyon si incumbent City Mayor Emmy Calixto Rubiano, habang magiging bagong vice-alkalde naman si Mark Calixto. Sa lungsod ng Maynila, dinumina rin ni former Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang labanan ng pagkaalkalde sa lungsod, habang nanguna rin ang kanyang katandem na si Chi Atienza. Sa Las Piñas, panalo bilang Vice Mayor si incumbent Vice Mayor April Aguilar, habang ang kanyang ina naman na si Mel Aguilar ang susunod na magiging vice-alkalde. Sa Muntinlupa City, panalo sa pagkaalkalde si Mayor Rufy Biazon, habang Vice Mayor naman si Pani Teves. At sa Parañaque City, landslide victory rin ang nakuha ni Mayor-elect Edwin Olivares at Vice Mayor Benjo Bernabe. Joanne Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naglabas ng suspension order ang Commission on Elections upang hindi matuloy ang proklamasyon ni Marcelino Marcy Teodoro bilang kinatawan ng unang distrito ng Marikina. Iginit naman ng kampo ni Senador Aquilino Coco Pimentel na siyang nagsampa ng reklamo na hindi dahil sa politika ang hakbang nilang ito. Ito ang balita ni Mia Alonzo, live. Magandang hapon, Mia. Ano ba ang susunod na hakbang ng mga Teodoro ngayong hindi pa maaaring maiproklama si Mayor Marcy bilang kongresista? Magandang hapon sa iyo, June. Ayon nga kay incoming Mayor Marikina Mayor na si Maan Teodoro, pinag-aaralan na ng legal team ni dating Mayor Marcy Teodoro ang kanilang magiging hakbang kaugnay nga nitong suspension of proclamation na inilabas ng COMELEC. Malayo ang lamang ni dating Marikina Mayor Marcy Teodoro sa kalabang si Senator Aquilino Coco Pimentel sa pagkakongresista sa unang distrito ng Marikina. Bagaman nanalo sa botohan, hindi pa maaaring iproklama si Teodoro dahil sa isinimpang disqualification case ng kampo ni Pimentel. Ito naman po yung temporary restraining order
is to hold para walang magkaroon ng kumbaga irreparable damage. Dito wala pa naman kung ginagawa, hahabol po niya. Then that's TRO. Kung hindi niya mahabol, nasuspend na. Naugat ito sa issue ng domicile o may kinalaman sa permanent residency ni Teodoro sa unang distrito. Ayon sa batas, dapat ay aktwal na naninirahan sa distritong tinatakbuhan ng isang kandidato. Dapat ay nakatira na ito sa distrito nang hindi bababa sa 1 taon bago ang araw ng halalan, bilang patunay ng kanyang tunay na interes na doon mamalagi o manirahan at manungkulan. Itigil lang po sa pag-i-implement ng COMELEC order katulad po ng suspension of proclamation, hindi lang po para dun sa nabanggit nito kundi para sa lahat. Itigil lang po kapag may na-issue na temporary restraining order. They have to go to the Supreme Court, have the SC issue at TRO at dun lang po yung ma-stay o ma-hold yung order. Samantala, ayon sa abogado ni Senator Pimentel, hindi politically motivated ang dahilan ng kanilang pagsasampa ng kaso laban kay Teodoro. So definitely this is not about politics. It's about, complying with the requirements of the Constitution with residency. And ang message behind this case is no one can play with the requirements of the Constitution for their political gain. That's the only message here. For us, definitely, it's a solid case. That's why yung second division ruled in our favor. Ayon naman sa asawa ni Teodoro na siyang nanalong mayor ng Marikina City na si Maan Teodoro, pinag-uusapan na nila ang susunod na gagawin kaugnay ng desisyon ng COMELEC. Well, right now, he is in talks and meeting with his lawyers. Pinag-aaralan nila yung move nila para doon sa nangyaring postponement or suspension ng proclamation. Doon naniniwala nga ang mga Teodoro na ang mga boto ng mga taga-Marikina ang papatunay ng tiwala ng mga ito sa kanilang liderato. At yan muna ang update mula dito sa Marikina. Balik sa Yoji. Maraming salamat, Mia Alonzo. Dinumina ng mga kasalukuyan at dating senador ang natatapos na 2025 midterm elections. Kahit unofficial pa ang lumalabas na resulta, isa-isa na silang nagpasalamat sa suporta ng taong bayan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Ano ba ang mga mensahe nila, Asher, sa mga nagtiwala pa rin sa kanila? June, business as usual dito sa Senado ngayon. Ngunit hindi pa natin nakikita yung iba pang mga senador, particular na yung mga re-electionist kaugnay nga dito sa matapos nga yung isang araw or yung May 12 elections kahapon. Bagaman naglabas nga ito ang mga ilang sa mga senador, ang mga re-electionist ng kanilang mga pahayag kaugnay nga dito sa initial na resulta ng halalan. Nagpasalamat si re-electionist Senator Christopher Bongo sa tiwala at suporta na ibinigay sa kagayan niyang isang simpleng probinsyano na binigyan ng pagkakataong magsilbi sa bayan. Nangunguna si Senador Bongo sa partial and unofficial results ng Commission on Elections o COMELEC media server para sa 2025 senatorial race. Ayon sa mambabatas, hangad nitong lalo pang ilapit ang mga serbisyo at programa ng gobyerno higit pa sa mga mahihirap na kababayan at mga walang malalapitan kundi ang pamahalaan. Nangako rin ito na magpapatuloy sa pagbibigay ng mas marami pang serbisyo at isulong ang kapakanan ng mamamayan, lalo pagdating sa kalusugan, pagkain, mas maayos na trabaho at hanap buhay at edukasyon. Lubos rin ang pasasalamat ni dating Senador Paulo Benigno Bam Aquino na pumapangalawa naman sa inisyal na resulta ng halalan. Ayon kay Bam Aquino, para ito sa lahat ng mga Pilipino, kabilang na ang mga Pilipinong nagsusumikap at dumidiskarte at mga kabataang nais magkadiploma at makahanap ng trabaho. Tinawag naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa na protest vote ang natanggap na suporta sa eleksyon. Aniya, ang resultang ito ay may kaakibat na mabigat na presyo at ito ay ang kalayaan ni former President Rodrigo Duterte kung saan umangat anya or biglaan niyang umangat
siya sa survey matapos hulihin ang dating Pangulo. Ang mataas na boto anyang natanggap nila ay protesta ng mga mamamayang Pilipino na lubos anyang naargabyado sa nangyari kay Duterte. Nasurpresa naman si senatorial candidate Francis Kiko Pangilinan matapos makapasok sa pang-5 pwesto sa partial and unofficial results. Naniniwala ang dating senador na milagro ang nangyari at nabigyan siya ng tsansa muli ay mula sa sunod-sunod na pag-endorso, mga panayam sa radyo at pag-iikot sa iba't ibang lugar sa Pilipinas maging sa Mindanao. Siyempre, I'm very happy and thankful sa ating mga kababayan. Siyempre, hindi pa unofficial lahat yan, but we didn't expect yung ganitong klaseng paglabas ng resulta dahil nga base sa lahat ng mga surveys, wala tayo lagi sa top 12. Mas malinaw naman ang pagbabalik sa Senado ni dating Senador Vicente Tito Sotto III na pumapang-8 sa listahan. Aniya, mga bumoto sa kanya ang gumawa ng kasaysayan at ang tanging senador na nahalal ng 5 beses. Samantala, nagpahayag naman ng lubos na pagsuporta si Senador Risa Ontiveros sa pagbabalik sa Senado ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Welcome back rin sa aking mga kaibigan, sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Bam Aquino. Kayo ang mga boses na kailangan natin sa Senado sa mga darating na araw. I look forward once again working with you for the good of the people. June, bukod sa hanay ng mga senatorial candidates, nagpaabot din ng pasasalamat sa Senador Ontiveros sa pangunguna ng Akbayan Party List sa partial and unofficial results ng 2025 midterm elections. Ayon naman kay Senador Joel Villanueva, habang patuloy na lumalabas ang mga nanalo sa eleksyon, ang ibang panalo dito ay ang mga guro, pulis, sundalo, COMELEC, mga miyembro ng media at volunteers para makamit ang demokratikong proseso ng pagboto para sa mga Pilipino. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Asher Gadapan Jr. Nagbabala si Indian Prime Minister Narendra Modi na maghihiganti ang India kung magkakaroon muli ng teroristang pag-atake laban sa bansa matapos ang 4 na araw na tensyon sa Pakistan. Sinisi ng India ang isang Pakistan-based group sa pag-atake sa Kashmir na ikinasawi ng 26 na individual, ngunit mariing itinanggi ito ng Islamabad. Binanggit din ni Modi ang pagsuspindi sa water treaty sa Pakistan bilang bahagi ng tugon sa tensyon. Binigyan ng preferential refugee status ang Trump administration ang ilang white minority na mula sa South Africa. Binawi naman ito ang temporary protective status ng lagpas sa 9,000 Afghans na naninirahan bilang refugees sa Estados Unidos. Ito ang balita ni Klein Sinka. It's a genocide that's taking place that you people don't want to write about, but it's a terrible thing that's taking place, and farmers are being killed. Dumating na sa Estados Unidos ang unang batch ng Afrikaners mula sa South Africa ngayong araw. Ito ay bahagi ng fast-track refugee process para sa white minority ng bansa. Ang mga Afrikaner ay isang ethnic group mula sa Netherlands na sumakop sa South Africa. Hanggang ngayon, nagmamay-ari pa rin sila ng 1/3 ng mga lupa sa African nation. Ayon kay President Trump, nakararanas ng genocide ngayon ang white minority sa South Africa. Pinabulaanan naman ni President Trump na namimili siya ng lahi na pagbibigyan ng refugee status. Kasunod ito ng pagpapatigil sa refugee applications na mga galing sa Latin America. Tinapos na rin ng pamahalaan ang Temporary Protective Status o TPS ng mahigit 500,000 Venezuelans. I don't care about their height, their weight. I don't care about anything. I just know that what's happening is terrible. Samantala, mahigit sa 9,000 Afghan refugees na nasa US naman ang posibleng ma-deport matapos bawiin ni Trump ang TPS ng mga ito.
Klein Zinca, UNTV News and Rescue USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Isinusulong ngayon ni California Governor Gavin Newsom ang pagban o pagbabawal sa homeless encampments sa mga syudad ng estado. Ang hakbang ni Newsom ay dahil na rin sa pagbasura ng Supreme Court sa pagbabawal sa pagbuwag sa mga homeless encampments at pagpabor ng mga botante sa pagpapaalis sa mga homeless encampments sa mga syudad. Giit ng gobernador na ilipat ng mga local officials ang mga homeless sa mga shelters at huwag payagang makabalik pa sa kalsada. Itinuturo rin nito ang bilyong-bilyong pondong inilaan ng estado para sa mga inisyatibo ng pabahay. Patuloy na dinomina ng mga Duterte ang resulta ng botohan sa Davao City. Inaasahang ipoproklama ngayong bilang alkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mula sa Davao City, ito ang balita ni Gladys Tuwabi live. Gladys, paano magseserbisyo si dating Pangulong Duterte bilang mayor ng Davao City kung nandoon siya sa The Hague ngayon? Ngayon ay wala pa tayong natatanggap na informasyon o detalye mula sa kampo ni dating Pangulong Duterte kung ano ang kanilang gagawin para makapagsilbi ang dating Pangulo sa mga Davaoenyo. Pero kung maaalala natin sa naging interview natin kahapon kay Vice President Sara Duterte, sinabi nito na sakaling manalo si dating Pangulong Duterte bilang alkalde ng Davao City ay magkakaroon ng absentee mayor. Monica, kanina sa ginawang proklamasyon ay una munang tinawag ang mga nanalong councilors, sinundan ng mga nanalong congressman, vice mayor at saka mayor regardless kung andyan o wala ang presensya ng mga nanalong kandidato. Kasi kanina napansin natin, Monica, no, na wala si Vice Mayor Baste Duterte at ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte. Alas 3:30 ng hapon kanina nang sinimulan ang proklamasyon sa mga nanalo sa midterm elections dito sa Davao City. Ayon sa Commission on Elections, hindi naman kailangan ang physical presence dahil ang pagpuproklama ay ceremonial lamang. Kapag ka po yung Certificate of Canvass and Proclamation, pinirmahan at binasa na at inisyo na ng Boards of Canvassers, whether municipal, city, provincial, or national board, you're deemed proclaimed. Yun po yun. Yung pagtataas ng kamay, kaya po may napoproclaim na wala siya eh. Then hindi naman po yung proclamation ceremonial po yun. Ang proclamation mo is the issuance and promulgation of the Certificate of Canvass and Proclamation. Batay sa Davao City Canvass Report, lumalabas na nakuha ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang landslide victory laban sa katunggali nito sa pagiging alkalde ng lungsod. Nakakuha ang dating Pangulo ng 662,630 votes, malayong-malayo mula sa higit 80,000 votes na nakuha ni Carlo Nograles. Ang bilang na ito ay nagpapakita ng patuloy na suporta at tiwala ng mga Davaoenyo sa dating Pangulo. Ito ay sa kabila ng hinaharap na kasong crime against humanity, dahilan kaya nasa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo. Ngayong araw din ang pagkakaproklama kay Baste Duterte bilang Vice Mayor ng lungsod. Siya naman ay nakakuha ng 651,356 votes. Malaking bilang kumpara sa mga nakuhang boto ng kanyang mga katunggali bilang City Vice Mayor. At sa pagkakataong ito, kung pagbabatayan ang naging resulta, si Baste Duterte ang maaring pansamantalang hahalilis sa kanya. Inaantabayanan natin kung papaano ang magiging setup sa oath-taking ng dating Pangulo. Gaya ng nabanggit kahapon ni VP Sara, 3 opsyon ang kanilang kinukonsidera para sa panunumpa ni Duterte. Monica, ang Davao City ay mayroong higit 1 milyong registered voters at ang nakuhang boto ng dating Pangulo ay more than 50% at sinasabing ito ay pagpapakita ng suporta at pagmamahal ng mga Davaoenyo sa kabila ng mga isyong hinaharap ng dating Pangulo. Monica, yan muna ang ating update mula rito sa Davao City. Balik sa iyo. Maraming salamat, Gladys Tuwabi. Naglabas ng suspension order sa proklamasyon ng Commission on Elections o COMELEC laban sa 19 na kandidato at isang party list group.
Samantala, maglalabas naman ng partial official na tally ng mga boto ang COMELEC National Board of Canvassers bukas para sa mga tumakbong senador at party list. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, yan bang mga pinasuspindi ang proklamasyon ay mga leading o talagang panalo sana sa tinatakbuhang posisyon? Magandang gabi, Monica. Alam mo, halo ito, no? Mayroon ditong nakikita natin na leading sila doon sa tally na nakuha nilang boto at mayroon din na batay sa ating nakita ay kumbaga masabi nating talo sila doon sa bilangan ng mga boto kaugnay ng ginanap na halalan kahapon. Bilang proactive measure o hakbang ng Commission on Elections o COMELEC, 19 na mga lokal na kandidato ang hindi pinayagang maiproklama kung sakaling sila ay nanalo sa ginawang halalan kahapon. Ito ay para hindi sila mawawalan ng restriksyon o ang COMELEC at kapangyarihan sa mga ito. Mag-a-assume pa naman sila sa June 30, alas 12:01 Sa June 30, 12:01. And because of that, the COMELEC will still retain jurisdiction. Monica, kabilang sa pinasuspindi ang proklamasyon ay si Marcelino Teodoro na tumakbong kongresista ng 1st District ng Marikina. Si Teodoro ay nangunguna sa nakakuha ng boto kontra sa kanyang katunggali na si Senador Coco Pimentel. Pinasuspindi rin ng COMELEC ang proklamasyon ni Attorney Harold Respicio na nanguna naman sa Vice Mayoral race sa Reyna Mercedes sa Isabela. Tinuligsa naman ni Respicio ang suspension order ng komisyon. Panalo po ako sa boto pagka Vice Mayor dito sa bayan ng Reyna Mercedes dito sa Isabela, pero hinarang po ng COMELEC ang aking proklamasyon dahil daw po meron akong disqualification case dahil sa mga ibinalita ko ngayong eleksyon na ito. COMELEC, namili na po ang mga mamamayan ng Reyna Mercedes kung sino ang gusto nilang mamuno sa kanila. Huwag na po tayong mas magaling pa sa kanila at i-countermand natin ang kanilang democratic mandate. Hindi rin pinayagang iproklama kung mananalo si incumbent Mayor Fatima Sali sa bayan ng Sali Panglima sa Tawi-Tawi, incumbent Mayor Belshazzar Abubakar ng Panglima Estino Sulu at iba pa. Isang party list din, Monica, na Pilipinas Babangon Muli o PBBM party list ang suspindido ang proklamasyon. Ang mga suspension order ng komisyon ay bago pa ang halalan kaya hindi partikular na tinitingnan dito kung sila man ay mananalo o matatalo sa eleksyon. Paliwanag ng COMELEC, mayroon kasi silang mga nakabinbing kaso sa komisyon. Iginagalang naman anya nila ang mandato ng sambayanan na pumili ng leader pero mayroon din silang trabaho na dapat gampanan. Mandate of the people. Siyempre po, highly respected natin ang mandato ng sambayanan. Kaya lang po, gusto rin namin na mag-exercise pa rin ang komisyon ng jurisdiction niya. Gusto namin magtuloy-tuloy ng pag-exercise. At therefore, sabi ko nga po sa inyo, after this first 19, there can be another batch of those who are going to suspend the proclamation. Monica, maaari pa naman na pumunta sa Korte Suprema ang mga ito para sa kanilang legal remedy tulad ng kung gusto nilang hindi maipatupad ang suspension order ng COMELEC. Ang Supreme Court lang kasi ang maaring pumigil sa COMELEC. Sa ngayon, wala pang impormasyon kung may dumulog na sa hukuman, partikular yung mga kandidato ngayon na leading doon sa bilangan. Samantala, Monica, sa ngayon ay nagpapatuloy nga itong canvassing ng boto na nakuha ng tumakbong senador, party list ng COMELEC and Bank na tumatayong National Board of Canvassers o NBOC. Kabilang sa mga na-canvass na, Monica, ay ang local absentee voting, ang boto na mula sa Ifugao, Baguio, Timor-Leste, Chile, Jordan at iba pa. So sa ngayon, Monica, nasa 13 na mga certificate of canvass ang na-canvass nitong National Board of Canvassers at alas 6 ngayong gabi ay nag-resume muli yung canvassing ng National Board of Canvassers. So abangan natin kung ano-ano pang mga lugar ang mai-canvass ngayong gabi ng COMELEC. At sinabi kanina na Chairman George Erwin Garcia na maaaring bukas ng umaga ay makapaglalabas na sila ng partial official na tally ng mga boto
ng mga tumatakbong party list at gayon din ng senador. Isa kanina, Monica, sa nilinaw ng COMELEC, hindi po sila ang gumagawa ng ranking kung sino yung nangunguna bilang senador o party list. Basta sila lamang ay kanilang ilalabas yung aktual na nakuhang boto ng ating mga kandidato, yan man ay senador o kaya ng party list. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa Monica. Dante, no, kung pagbabasihan yung mga natanggap na ng Board of Canvassers dyan, mukha bang yung nakikita natin na top 12 ngayon ay hindi na magbabago ang order, Dante? Monica, masyado pa sigurong masabi nating maaga para masabi yan dahil kokonti pa lang kasi ang natanggap. Mahigit actually, Monica, ang ika-canvass kasi ng National Board of Canvassers ay nasa 175. So 175 statement of canvass yung kanilang ika-canvass. So sa ngayon nasa 13 pa lamang kasi ang na-canvass nila. So wala pa masyado tayo nakikitang malaking bilang dito sa lumalabas na figure. Makita lang natin dito, Monica, no, batay doon sa inilabas ng COMELEC, dito ang na-canvass na ay local absentee voting kung saan nasa 52,000 lamang yung bumoto, 52% ang voter turnout ng LAB. Dito naman sa Timor-Leste, nasa 554 lamang yung botante roon at ang bumoto ay 277. So 50% lamang ang voter turnout dyan. Sa Cambodia naman, mahigit 2,000 at 800 lang ang bumoto. So nasa 31 lang mahigit yung voter turnout ng bansang Cambodia. Monica. Oo, Dante. Ang konti pa lang pala, no, sa nabinggit mo, parang 13 pa lang out of dun sa ilang thousands na sinabi mo na kailangan nilang kailangan ipunin ng mga Board of Canvassers. Kakayanin ba bukas ilabas yung partial official tally ng mga botante, Dante? Yes, Monica, tama yun. Sabi nga rin kanina ni Director Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng komisyon, maaaring ngayong gabi. Pero ang tiniyak nila bukas. Pero maaari daw makapaglabas ng partial official tally ng nakuhang boto ng mga tumakbong senador at party list ngayong gabi. Kasi ngayon ongoing pa naman yung canvassing ng mga boto. So doon sa 13, Monica, kung titingnan natin, mga ilang milyon pa lamang siguro yung mga botante dyan at hindi pa natin masabi sa ngayon kung sino ang nangunguna doon kasi iba't ibang mga lugar yon. So hindi naman pareho, maaring ang isang kandidato ay manguna sa isang lugar, pagdating naman sa isa ay hindi. Pero sa local absentee voting, kung hindi tayo nagkakamali, Monica, doon sa 52,000 na bumoto ay sa ngayon sa partial unofficial si Senator Bongo. Kung di ako nagkakamali, siya rin yung nanguna at number 2 yata si Senador Ronald Bato de la Rosa. Monica. Alright. Patuloy kaming hingi ng update mula sa iyo, Dante Amento, live mula sa Manila Hotel. Mga nagkalat na election paraphernalia at campaign materials ang iniwan ng katatapos na halalan. Kaya mahigpit ang paalala ng Commission on Elections o COMELEC sa mga kumandidato na kailangan ng tanggalin ang mga materyales sa ginamit sa pangangampanya. Ito ang balita ni Ivan Alvarez, live. Hanggang kailan ang ibinigay ng COMELEC na deadline para mag-alis ng mga campaign materials, Ivan? Magandang gabi sa iyo, Monica. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, 5 araw pagkatapos ng halalan, dapat wala nang makikitang mga campaign materials sa paligid. Kalat nyo, linisin nyo. Ito ang mariing paalala ng Commission on Elections o COMELEC pagdating sa pagtatanggal ng mga ginamit na election-related materials sa paligid. Ayon kay COMELEC spokesperson, Attorney Rex Laudianco, ang pagbabaklas ng mga ginamit sa pangangampanya ng mga kandidato ay nakasaad sa Fair Elections Act. 5 days po, ayon sa ating resolution ng implementation ng Fair Elections Act, they have 5 days to remove
their campaign materials, and that includes also those in social media. Paalala ng COMELEC sa bawat kandidato, party list group at campaign team, may naghihintay na parusa sa hindi susunod sa malawakang paglilinis, lalo na at tapos na ang eleksyon. Dineclare po nung ating resolution na it will be deemed as an election offense. Hindi man po mahabol pa ng disqualification. Sabihin na natin, tapos ang kasi talaga, wala naman tayo na mag-file. Pero meron pa rin naman pong election offense case. Tandaan po natin yung election offense case, pag napakonbika namin, meron din disqualification na accessory penalty. Ayon sa COMELEC, lahat ng campaign materials, gaya ng posters, streamers, billboards, tarpaulins, at iba pang propaganda sa lahat ng lugar, pampubliko man o pribado, ay kailangan ng alisin. Samantala, nag-umpisa na ang ilang lugar sa Metro Manila ng pagtatanggal ng mga ipinascale na promotional materials ng mga kandidato. Sa Quezon City, umabot sa 3,835 na tarpaulin at poster ang natanggal sa isinagawang operasyon sa District 1 hanggang 6 na naturang syudad. Kasama na rito ang mga iligal na nakakabit sa mga bawal o hindi autorisadong lugar. Samantala, sa Caloocan at Valenzuela, bukod sa mga autoridad, ay nakiisa rin sa pagbabaklas ng campaign materials ang mga volunteer. Nagsisimula na ring magbaklas ang iba't iba pang munisipalidad sa bansa bilang post-election activity. Monica, una nang ipinagbigay alam ng COMELEC na oras na natapos yung campaign period para sa local and national elections noong May 10 ay maaari nang magsimulang maglinis ng mga campaign materials na ginamit sa paligid itong ating mga kandidato. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Ivan Alvarez, live mula sa Quezon City. Nagsagawa ang Taiwan ng unang live fire test ng US-made HIMARS rocket systems nitong Lunes. Ang hakbang ay nagpapakita ng kakayahan nitong lumaban sa posibleng pag-atake ng China. Pinakawala ng Taiwanese military ang mga test rockets sa Pacific Ocean matapos matanggap noong Oktubre. Nasa hanggang 300 kilometers ang kayang maabot ng mga ito. Ayon sa mga eksperto, pinapalakas ng HIMARS ang depensa ng Taiwan laban sa patuloy na pressure ng China sa rehiyon. Inaasahang darating sa 2026 ang ikalawang batch ng HIMARS, kabilang ang 18 launchers at 864 precision rockets. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng China at Estados Unidos, pinalalim pa ni Chinese President Xi Jinping ang ugnayan ng kanyang bansa sa Latin America. Ito ang balita ni Marvy Delfin. 当前世界百年变局加速演进，多重风险交织叠加，各国唯有团结协作，才能维护世界和平稳定，促进全球发展繁荣。 Binatikos ni Chinese President Xi ang umano'y ginagawang bullying ng Estados Unidos. Ayon kay President Xi, nagdudulot ito ng pagkakawatak-watak sa pandaigdigang ekonomiya. Ginawa ito ng Chinese leader sa harap ng mga dumalo sa China Community of Latin American and Caribbean States o CELAC Forum. Muling iginiit ng Chinese President na hindi dapat gamitin ang mga taripa bilang sandata laban sa mga bansang nais umunlad. 关税战、贸易战没有赢家，霸凌霸道只会孤立自身。 Nangako rin si Xi ng $9.2 billion na pondo para sa mga proyektong pangkaunlaran sa Latin America at Caribbean. Sa kasalukuyan, higit sa 2/3 ng mga bansa sa rehiyon ang nakasama na sa Belt and Road Initiative ng China. Sa kabila ng paglawak ng impluwensya ng China sa Latin America, iginiit ni President Xi na hindi layunin ng Beijing ang makipagkumpetensya sa Estados Unidos, kundi ang itaguyod ang pagkakaisa at pag-unlad sa rehiyon. Marvy Delfin, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyong publiko ang aming kinahahalagahan. Naiproklama na ngayong hapon ng Governor-elect ng probinsya ng Cebu na si Pamela Baricuatro. Sa kabila ito ng tangkang pagharang ng kampo ng incumbent Governor
Gwendolyn Garcia sa proklamasyon ng kanyang katunggali. Ito ang balita ni Ryan Lacalale, live. Magandang gabi, Ryan. Nagkaroon ba ng aberya nung tangkain na harangin itong proklamasyon ng Governor-elect? Magandang gabi, June. Ayon kay Attorney Marshall Sarno, ang chairman ng Provincial Board of Canvassers ng Cebu Province, hindi nakaapekto yung tangka ng kampo ni Governor Gwen Garcia na patigilin yung proklamasyon dito sa kanyang katunggali. At aniya ang naka-delay ng proklamasyon yung nasirang USB storage sa isang clustered precinct. That after such canvass, it appears that Baricuatro PAM garnered 1,107,924 votes for the office of Provincial Governor, the same being the highest number of votes legally cast for the said office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above-named winning candidate as the duly elected Provincial Governor of the Province of Cebu. Ng mahigit 342,000 na boto sa veterano at kasalukuyang gobernador ng Cebu na si Gwen Garcia na nakakuha lamang ng 765,051 na boto. Bandang alas 3 ng hapon, may isang abogado na galing umano sa kampo ni incumbent Governor Gwen Garcia para igiit na mayroon silang TRO sa COMELEC para patigilin ang proklamasyon kay Governor-elect Pamela Baricuatro. Kasunod ito ng kumalat sa social media na kopya ng nasabing TRO. Sabi ng Provincial Board of Canvassers, wala silang natanggap mula sa COMELEC main office ng kautusan kaya hindi pwedeng itigil ang proklamasyon. Sabi niya na meron daw pinahid sila sa law department. Sabi ko sa kanya na filing is not a TRO, is not a suspension. Kailangan tayo maghingi ng order. Sabi ko nga, siguro mas maganda i-manifest mo sa harap. Ayaw niya kasi baka kuyugin siya ba. Hindi naman talaga. Alam naman natin na yung pag-file, hindi automatic yun na grant ng COMELEC. Aniya kaya naantala ang proklamasyon dahil sa nasirang USB sa isang clustered precinct sa Pinamungahan. Kailangan pa kasing dalhin sa kanilang repair hub sa Karkar ang USB para ayusin. Kailangang muling isa-isa sa ACM ang mga balota bago ito ma-transmit. Ayon sa COMELEC 7 Regional Director, ito lamang ang na-encounter nila na nagpatagal ng proklamasyon sa buong Central Visayas. Mga minor glitches lamang ang kanilang naitala sa ibang mga lugar. Ito lang ang nagpatagal sa amin na medyo technical defect na talaga yung nangyari dito sa municipality of Pinamungahan na yung mismo ang USB niya nag-crash. So we have to ask approval from Manila to reformat and then request also for the allowance to refeed the ballots. Pagkatapos maiproklama si Baricuatro, isa-isa na rin iprinoklama ang mga nanalong mambabatas sa iba't ibang distrito sa probinsya ng Cebu, gayon din ang mga provincial board at vice governor. Nauna nang naiproklama ang mga nanalo sa Cebu City kaninang umaga kung saan natalo rin ang mga veterano sa politika sa Cebu. Ayon sa COMELEC Central Visayas, sa kabuuan, naging generally peaceful ang naging halalan sa riyon. At ngayon ay katatapos lamang nung proklamasyon dito sa mga nanalo dito sa probinsya ng Cebu.
Yan muna ang latest mula sa Cebu City. Balik sa iyo, June. Oo, Ryan, isang tanong lang. Kung natalo itong incumbent governor dyan sa Cebu, nangangahulugan ba na namayagpag dyan yung pambato naman ng mga Duterte? Oo, June, nag-reflect yun dun sa mga boto, hindi lamang dito sa sa gubernatorial race, maging sa senatorial race ay namayagpag din dito sa Cebu yung mga pambato ng ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakuha gaya ni Senator De La Rosa at Senator Bongo, kung saan nakakuha sila ng mahigit 1 milyon na boto. Alright. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Opisyal nang naiproklama bilang bagong mayor ng Rizal, Cagayan ang 21-year-old na si Jamila Ruma. Siya ang anak ni Mayor Joel Ruma na pinaslang sa gitna ng isang campaign rally noong Abril. Nagdesisyon noon si Jamila na maging substitute candidate sa kanyang ama upang ituloy ang nasimulan nito. Hindi na rin anya siya nalalayo sa buhay politika dahil parehong nagseserbisyo bilang mayor at vice mayor ng Rizal, Cagayan ang kanyang mga magulang. Si Jamila ang pinakabatang alkalde na hawak sa isang bayan sa mga nanalong alkalde sa buong bansa. Tinawag niyang bittersweet victory ang kanyang pagkapanalo dahil sa mapait na alaala kasabay ang pagpasalamat sa mga sumuporta sa kaniya. Napanatili ng ilang mga politiko sa probinsya ang kanilang kapangyarihan matapos ang isinagawang halalan kahapon. Kabilang dito si Mayor Benjamin Magalong sa Baguio City na magsisilbi sa huling termino at si Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Baguio City, napahaba pa ni incumbent Mayor Benjamin Magalong ang kanyang termino sa huling pagkakataon. Nakakuha si Magalong ng 55,497 na boto kumpara sa kanyang mahigpit na karibal na si Representative Mark Go na nakakuha ng 42,146 na boto. Ayon kay Mayor Magalong, malaki ang bentahe sa kanilang pangangampanya ang hindi manira sa mga katunggali. Well, tuloy-tuloy namin yung aming mga programa. Nandoon na we continue to pursue yung aming 7 core agenda. Dahil talagang kailangan talaga nating i-fast track at expedite yung mga programa para talagang masolusyonan yung problema natin sa urban decay. Kasi we have until 2043, kaya kailangan i-lay down namin yung foundation for the next 3 more years para lahat ng mga programa to address itong urban decay will be in place, institutionalized, para kung sino man ang pumalit, talagang matuloy-tuloy ito. Personal naman na nagtungo sa Baguio Convention and Cultural Center si Representative Mark Go upang tanggapin ang pagkatalo at batiin si Magalong sa kanyang pagkapanalo. I'd like to concede already. Congratulate and concede with the election of Mayor Benjamin Magalong for Mayor. Pasado alas 12 ng tanghali kanina, iprinoklama naman ng Bulacan Board of Canvassers sina Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alex Castro na kapwa nakakuha ng mahigit 1 milyong boto. Ito na ang ikatlo o huling termino sa panunungkulan ni Fernando, habang pangalawang termino naman ito ni Alex Castro. So Bulakeños, maraming salamat po. Una ang Diyos, pangalawa ang tao. So thank you, salamat sa inyong pagtangkilik sa amin. Salamat sa malaking botong binigay nyo. Malaki pong utang na loob na po namin sa inyo. At ito po hindi kayang tumbasan ng kahit na anong halaga ng salapi. Salamat at naniwala kayo sa amin. Salamat po. Hindi po tayo gumastos ng pera dito na mag-vote buying. Wala pong vote buying. Bawal po ang vote buying kay Daniel Fernando. Nandito kami to be a public servant
hindi lang maging politiko kundi maging public servant, at gusto namin maalis din yung pag-stereotype na tingin sa mga katulad namin na wala kaming alam at hindi kami magtatrabaho, pagpapakyut lang kami dito. Hindi po. Ibahin niyo po ang tambalang Daniel Fernando at Alex Castro. Sa Masbate, napanatili pa rin ng mag-amang ko ang kanilang kapangyarihan sa mga key position. Nagpalit ng pwesto ang mag-amang Antonio Tonico na ngayoy magsisilbing 1st District Representative, habang ang kanyang anak na si Richard Ko ang magiging gobernador sa lalawigan. If I'm not mistaken, yes, this is the only city in the country na walang city. Yes, that's what I want to. So that is why to put up a city hospital. Yes. So therefore, we are again appealing to our pinsan. And if we give an opportunity, yes, and will win this election for the city mayor, kung pwede, it will be the Bicol who will finance for the construction of hospital. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naiproklama na kanina ang nanalong gobernador ng probinsya ng Albay na si Governor-elect Noel Rosal. Sa kabila ito ng kahilingan na huwag munang ituloy ang proklamasyon. Mula sa Legazpi City, Albay, ito ang balita ni Brian Baldarahe, live. Brian, ano ang naging basehan ng COMELEC at bakit hindi nito kinatigan ang hiling na suspension of proclamation laban kay Governor Noel Rosal? Monica, ayon sa COMELEC, walang basehan ang hiniling ng legal counsel ng kalaban nitong Governor-elect Noel Rosal para suspindihin nga ang proklamasyon nito kanina. Kaya naman pinroklama na ng COMELEC ang bagong gobernador ng Albay. Diniit ng COMELEC na dalawa lang ang maaaring maging basehan para magkaroon ng suspension of proclamation. Una ay kung may order mula sa COMELEC Maynila ng suspension of proclamation mula sa NBank or sa division sa isang nanalong kandidato. Pangalawa ay kung mayroong certificate of finality of judgment ang desisyon ng COMELEC o kahit anumang korte. Mga bagay, Monica, na hindi na ipakita ng legal counsel ng kalaban ni Rosal sa kandidatura, kaya hindi ito kinatigan kanina ng COMELEC. Hindi pa naman po tapos ang laban. Pwede pa sa other legal recourse. Diba? Pero not to suspend the proclamation kasi wala pong basis. Walang order of suspension, walang finality of certificate of finality of judgment. So yun po lahat na yun ng mga sinabi ng kabila. Wala pong pinakita ang petitioner. Kaya naman dakong 2:00 ng hapon kanina, formal nang pinroklama ng COMELEC ang bagong gobernador ng probinsya ng Albay na si Governor Noel Rosal. Tinalo nito ang mahigpit nitong katunggali na si Albay 2nd District Representative Joey Salceda. Ayon sa bagong upong gobernador, tututukan niya ang mas maayos na power service sa lalawigan. Mas pag-iibayuhin din anya nito ang healthcare system ng Albay at susugpuin din nito ang matagal ng problema ng probinsya na illegal quarry. Actually, kung hindi ako naalis, even the provincial government, I'm willing to also give or allocate funds for Caleco. Pero ito ngayon, kailangan pagpatuloy tayo yan because I do believe ang power is very important. No? Pag hindi natin inayos ang power, hindi asenso ang authority. Samantala, Monica, naiproklama na din kanina ang nanalo at bagong vice-gobernador ng Albay na si Vice Governor Diday Co. Kasama din na iproklama kanina sina Albay 1st District Representative-elect Crisel Lagman, 2nd District Representative Caloy Loria at 3rd District Representative Adrian Salceda. Kasama na din na sa proclamation ang mga bagong board members ng lalawigan ng Albay. Yan muna ang latest mula dito sa Legazpi City. Balik sa inyo, Monica. Maraming salamat, Brian Baldarahe, live mula sa Legazpi City, Albay. Na ito naman po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Martes. Salamat po at shoutout kina Edwin Gamboa, Mansueto Delovino at Edernie Ganagan. Gayon din kay John Clemente, Adrian Serrano at Elmer Laos.
At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Sa Aklat ng Panaghoy, 3:40 na nagsasabi, ating usisain at suriin ang ating mga lakad at manumbalik sa Panginoon. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Ito po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.